Tahimik lang na umiiyak sa isang sulok si Athena. Sinaktan na naman kasi siya ng kanyang tiyahin. Nais lang ni Athena na magluto ng ulam pero nasunog niya to na ikinagalit nito sa kanya. Pakiramdam ni Athena, isa siya sa pinakawalang kwentang tao sa mundo. Simula nang mamatay ang kanyang mga magulang, napunta siya sa kanyang tiyahin na buong akala niya ay napakabait. Tuwing napunta kasi ang kanyang tiyahin sa bahay nila dati, lagi itong may dalang pasalubong sa kanya. Kaya't nagtataka siya kung bakit bigla na lang itong nagbago bigla. Agad namang nataranta ang dalaga nang may kumatok sa kanyang pintuan. "Bakit po, tita?" Sambit niya at pinunasan ang kanyang mga luha bago buksan ang pintuan. "Ano namang naririnig kong iyak? Wala ka na bang ibang pwedeng gawin? Hindi yung magmumukmuk ka dyan na parang bata. Magtrabaho ka kaya?" Bulag po ako. Hindi ko po kayang magtrabaho. Maglilinis-linis na lang po ako dito sa bahay at magluluto na rin po." "Wala ka talagang kwenta. Baka masunog pa ang bahay dahil sa pagiging inutil mo." Pwede ko naman pong pag-aralan yun. Pag-aaralan ko po kung paano magluto." "Wag na. Mas gugustuhin ko pang kumain sa labas kaysa kainin ang niluto mo." Sigaw nito sa kanya at naramdaman niya na lang ang pag-alis nito. Nang namatay ang kanyang mga magulang, doon na nagsimula ang pagiging malupit nito sa kanya. Lagi siyang kinukulong sa kwarto o di kaya ay hampasin siya ng mabibigat na bagay. Madalas na hindi rin siya nito pinapakain, kung papakainin man ay matira-tira lamang. "Mommy, Daddy, ba't niyo po kasi ako iniwan agad? Pagod na po ako mabuhay. Sana sinama niyo na lang rin ako sa inyo." Ani ng dalaga at pumatak na nga ang isang butil ng luha. Nakatulog si Athena dahil sa kakaiyak. Nagising siya nang maramdaman ng isang matigas na bagay na tumama sa mga ulo niya. Aray! Ani at dumaing. Nang tuluyang makabangon, narinig niya na lang ang galit na boses ng kanyang tiyahin. "Aba, ang galing mo rin naman. Mas nauna pa akong nagising kaysa sa'yo. Ano ka, anak ng prinsesa? Well, dati yun, nung hindi pa patay ang mga magulang mo." "Bakit po ba ganyan kayo lagi sa akin? Dati naman po na nabubuhay pa sila, Mommy. Lagi kayong may dalang sorpresa sa akin. Bakit po bigla kayo nagbago?" "Dati yun. Ngayong nasa akin ang lahat ng properties ng mommy mo. Wala na akong pakialam sa'yo. Nung maaga ako nabuntis, pinalayas ako sa bahay ng lola at lolo mo. Kaya nung namatay sila, hindi ko sila dinalaw o pinuntahan man lang sa ospital. Dahil mabuti lang yun sa kanila. Nang mailibing na sila, doon ako nagmamakaawa sa mami mo na bigyan ako ng pera para may patuluyan ako. Ay, buti na lang at namatay na sila. Ang hirap-hirap ng magpanggap. Kahit ang totoo, ay ayaw ko naman talaga. Kaya hindi mo ako masisisi na ganito na ako sa'yo ngayon. Dahil deserve mo ang lahat na nangyayari sa'yo ngayon. Kaya tumayo ka na dyan. Maglinis ka ng bahay." Dagdag pa nito at umalis. Naiwan namang nakahawang ang labi ni Athena. Hindi niya lubos akalain na pinaalis ito ng kanyang lola at lolo, lalo pat buntis ang kanyang tiyahin. Kilala niya ang mga ito na sobrang bait at grabe ang pag-aalaga. Kaya hindi siya sigurado kung totoo bang pinalayas ng mga ito ang kanyang tiyahin. Tuluyan na ngang lumabas ng kwarto si Athena bago dahan-dahang bumaba sa hagdanan. Isang maling hakbang niya lang, pwede siyang mahulog kung hindi siya mag-iingat. Mabilis na nakababa ang dalaga nang may pag-iingat. Sanay na siya mag-akyat panaog sa hagdanan pero kailangan pa rin niyang magdahan-dahan. Sinimulan na niyang kuhanin ang kanyang mga gagamitin sa paglilinis. Alam naman niya ang bawat sulok ng bahay kaya madali niyang nahanap ang vacuum cleaner. Bahay ito ng mga magulang niya kaya madali lang para sa kanya na mahanap ang mga bagay-bagay. Napunta ito sa tiyahin niya simula nang mamatay ang kanyang mga magulang at simula rin nang mabulag siya. Pagkatapos i-vacuum ang buong bahay, sinunod niya ang ginawang mag-mop ng floor at magpunas ng salamin. Sumunod niyang ginawa ay hugasan ng mga plato na ginamit niya kahapon sa pagluluto na nasunog naman. Hindi niya ito nahugasan sapagkat sinabi ng kanyang tiyahin na huwag siyang lalabas ng kwarto. Pawis na umupo si Athena sa sofa. Pakiramdam niya namanhid ang buong katawan niya dahil sa paglilinis. Kahit pa halos araw-araw siyang naglilinis, nakakapagod pa rin, lalo na sa mansyon ng kanilang bahay. "Tapos ka na pala.
Linisin mo naman ang kwarto ko. Gusto ko sobrang linis Huwag kang pahila-hilata dyan. Nagulat pa si Athena nang marinig ang boses ng kanyang tiyahin na wagas kong makabulyaw. Sige po. Kaya kahit pagod na pagod ay tumayo siya at dahan-dahan ulit umakyat sa taas. Aalis ako. Kailangan pagbalik ko, maayos at sobrang linis na niyan. Linisin mo na rin ang banyo. Ayos-ayusin mo ha. Sambit pa ng kanyang tiyahin at narinig niya ang mga tunog ng suot nitong stiletto. Sigurado siyang pupunta na naman dito sa party lalo pat nakarinig siya ng tunog ng takong. Kung hindi man sa party ay sa bar ito pupunta pagsapit ng gabi. Pagkalipas ng ilang segundo, napagdesisyonan niyang linisin ang kwarto nito. May sariling vacuum sa second floor at mga gamit pang linis, kaya hindi na siya nahirapang pang bumaba. Naramdaman ni Athena ang mga damit sa kanyang paa. Nagkalat ang mga damit ng kanyang tiyahin na hindi man lang ito nalinis. Ayaw kumuha ng kanyang tiyahin ng kasambahay dahil mas gusto daw nitong nakikitang nahihirapan siya. Pagkatapos linisin ang kwarto, ay tumambay siya sa balkonahe ng kwarto. Mom, Dad, siguro kung nabubuhay pa kayo, masaya tayong magkasama sa bahay. Magta-travel sa iba't ibang bansa at gagawa ng mga memories. At higit sa lahat, kung nandito sana kayo, nakakakita pa sana ako ngayon. Kung hindi lang ako nagpumilit na pumunta tayo sa mall, hindi siguro tayong mababangga at hindi kayo mawawala. Nakakakita pa rin sana siguro ako ngayon. Ngunit dahil sa pagiging makulit ko, nandito ako ngayon. Nagdurusa. Malungkot niyang sambit habang kinakausap ang kanyang sarili. Saglit pa siyang tumambay doon, saka napagpasahang pumunta sa kanyang kwarto at magpahinga. Hindi pa siya kumakain simula nang gumising siya. Tinatago kasi ng kanyang tiyahin ang mga pagkaing hindi na niluluto, kagaya ng mga canned goods. Ito daw dapat ang magdesisyon kung kakain ba siya o hindi. Napasigaw sa gulat si Athena nang may marinig siyang malakas na sigaw. Ang galing mo rin? Anong oras na nakahilata ka pa rin dyan? Bumangon ka dyan. Bulyaw nito at hinila ang kanyang buhok. Tita, masakit po. Umiiyak na sambit ni Athena habang pilit na tinatanggal ang kamay ng tiyahin sa kanyang buhok. Sakit? Dapat lang sa'yo to. Hindi ko nagawang saktan ng mommy mo, kaya sa'yo ako gaganti. Magpasalamat ka't may awa pa ako sa'yo. Ngayon, bumangon ka't linisin mong buong bahay. Wala kang karapatang humiga-higa habang nabubuhay ako. Nanginginig at umiiyak ng tumayo si Athena at dahan-dahang pumunta sa kusina. Kinuha niyang mga basahan at sabong paninis. Kahit papakiramdam niya ay napakabigat ng bawat hakbang. Nag-umpisa siyang maglinis habang ang tiyahin niya ay nakatanaw. Walang ibang ginawa kundi bantayan siya at siguraduhin walang bahagi ng bahay na hindi malinis. Habang naglilinis, narinig ni Athena ang tiyahin niyang nagbubunga nga pa rin. Kung hindi ka lang ang anak ng kapatid ko, hindi ka sana nagkakaganyan. Akala mo ba madali para sa akin na alagaan ng isang katulad mo? Kahit na nasasaktan, ay patuloy na naglinis si Athena. Alam niyang wala siyang ibang mapupuntahan at kailangan niyang tiisin ang lahat ng to. Nang matapos siya sa kusina, lumipat siya sa sala at sinimulan nitong linisin. Nang gabing yun, humiga siya sa kama. Pagod na pagod at gutom na gutom. Pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata. Umaasang sa kanyang panaginip ay muling makakapiling ang kanyang mga magulang. Kahit sandaling oras lamang. Mom, Dad, sana po tulungan niyo ako makaraos sa bawat araw. Mahina niyang bulong bago tuluyang makatulog ng may pagod at lungkot. Kinabukasan, maagang nagising si Athena sa utos ng kanyang tiyahin. Bumangon ka na dyan. Huwag mong sayangin ang oras mo sa pagtulog. Marami ka pang gagawin dito sa bahay. Bulyaw nito habang tinatapik ang pinto ng kwarto ni Athena. Tita, gising na po ako. Ano pong kailangan kong gawin ngayon? Maglaba ka ng mga damit at pagkatapos, linisin mo ang banyo. Ayoko nang marumi at mabaho sa bahay na to. Opo, tita. Sagot ni Athena habang kinukuha ang mga maruruming damit. Habang naglalaba, narinig niya ang masayang tawanan ng kanyang tiyahin at ng mga kaibigan nito. Pinilit niyang hindi magpadaig sa lungkot, ngunit hindi niya maiwasang mainggit sa kanilang kasiyahan. Tila ang mga simpleng gawaing tulad ng paglalaba at paglilinis
ay naging mas mabigat dahil sa kanyang kalagayan. Pagkatapos maglaba, pumunta siya sa banyo at sinimulang linisin ito. Habang nagkukuskus ng sahig, naramdaman niyang nahihina ang kanyang mga braso at dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Mom, Dad, sana nandito pa kayo. Kailangan ko po kayo. Bulong niya sa sarili. Pagkatapos maglinis, nagpasya siyang magpahinga sandali sa sala. Ngunit bago pa man siya makaupo ng maayos, narinig niya ulit ang malakas na boses ng kanyang tiyahin. Bakit ka nakaupo dyan? Hindi ka pa ba tapos? Ang bagal-bagal mo talaga. Tita, tapos na po ako sa kusina at banyo. Anong gusto niyo pong gawin ko pa? Linisin mo ang garahe. Ang dumi-dumi doon. At pagkatapos, linisin mo ang mga bag ko. Wala akong oras para sa mga bagay na yan. Utos ng tiyahin. Habang naglilinis ng garahe, naramdaman ni Athena ang pagod at gutom na bumabalot sa kanya. Kinuha niyang walis at patuloy na nagtatrabaho. Kahit na nanginginig ng kanyang mga kamay sa pagod. Natapos sa halos pahapon na at agad na pumunta sa kwarto ng kanyang tiyahin upang linisin ang mga bags nito. Habang naglilinis, naramdaman niyang mahina na siya. Kailangan niyang umupo sandali. Ngunit bago pa man siya makapagpahinga, ay narinig niya ulit ang boses ng tiyahin. Anong ginagawa mo dyan? Hindi ka ba natatakot na hindi ka pa kainin ngayong gabi? Tita, kailangan ko lang pong umupo sandali. Pagod na po ako. Walang pahinga-pahinga. Bumalik ka sa paglilinis at siguraduhin mong maayos na yan. Ayoko nang may matitirang dumi. Opo, tita. Mahinang tugon ni Athena at pinagpatuloy ang paglilinis. Pilit niyang tinapos ang ginagawa kahit napakiramdam niya ay bibigay na ang kanyang katawan. Nang matapos siya sa lahat ng gawain, dumiretso siya sa kanyang kwarto. Humiga siya sa kanyang kama. Pilit na pinipigil ang kanyang mga luha. Mom, Dad, sana nandito kayo. Hindi ko na kaya. Bulong niya bago tuluyang mapaiyak. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Athena sa gutom. Pilit niyang binaliwala ito at sinubukang matulog ulit. Ngunit hindi siya makatulog. Bumangon siya at naglakad papunta sa kusina. Umaasa na makakahanap ng kahit anong makakain. Pagdating sa kusina, wala na siyang makapang pagkain sa lamesa at sa refrigerator. Alam niyang ginawa yun ng kanyang tiyahin para siguraduhin wala siyang makakain. Walang hiya ka talaga. Bulong niya sa sarili. Ngunit alam niyang wala siyang magagawa. Bumalik siya sa kanyang kwarto. Masakit ang tiyan dahil sa gutom at pagod. Kinabukasan, nagising si Athena sa parehong sigaw ng kanyang tiyahin. Bumangon siya ng mabilis. Alam niyang kailangan niyang magtrabaho ulit. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na niya napigilan ng kanyang sarili. Habang naglalaba, naramdaman niyang sumasakit ang kanyang tiyan, dala na rin ng gutom at pagod. Bumagsak siya sa sahig at nanghihina. Tita, tulungan niyo po ako. Mahina niyang sambit habang nakahandusay sa sahig. Narinig niyang naglalakad papalapit ang kanyang tiyahin. Ano na naman yan? Drama ka na naman ba? Bumangon ka dyan at tapusin mo ang trabaho mo. Hindi ko na po kaya, tita. Pasensya na po. Umiiyak na sagot ni Athena. Ngunit walang awas sa mga mata ng kanyang tiyahin. Walang pasensya. Bumangon ka dyan. Hinila siya ng tiyahin sa buhok. Pilit siyang pinapatayo. Ngunit nang makitang hindi talaga siya makatayo, binitawan siya nito at naglakad palayo at galit na galit. Naiwan si Athena sa sahig, umiiyak at nagmamakaawa. Ayoko nang mabuhay. Bulong niya bago tuluyang mawala ng malay. Lumipas ang ilang oras bago natagpuan si Athena ng kanyang tiyahin na nakahandusay. Ngunit hindi pa rin makitaan ng awa ang kanyang mukha. Dramatic talagang batang to. Bulong niya habang tinatawagan ng ambulansya. Dinala si Athena sa ospital at doon nalaman na malnourished siya at overwork. Nagstay pa ng 3 araw si Athena sa ospital at hindi man lang siya dinalaw ng kanyang tiyahin. Mabuti na nga lang at araw-araw siyang pinapakain sa ospital. Parang mas gusto na lang niyang sa ospital na lang manuluyan kaysa sa mapangahas niyang tiyahin. Ngunit bawal siyang magstay sa ospital dahil mas lalo lang tataas ang bill. Pagdating ni Athena sa bahay, sinalubong siya ng masungit ng mukha ng kanyang tiyahin. Kung ano-anong drama lang ang alam mo, Athena. Pumasok ka na.
at marami ka pang kailangang gawin. Utos ng tiyahin na tila walang pakialam sa kalagayan ng pamangkin. Makaraan ng ilang araw, bumalik na sa normal na gawain si Athena sa bahay. Halos hindi siya binibigyan ng tiyahin ng sapat na pagkain at pahinga. Athena, lagay mo nga itong mga damit ko sa marumihan. At pagbalik mo, linisin mo ang buong bahay. Sigaw ng tiyahin mula sa kusina. Tumango na lang si Athena kahit naramdam niya ang panghihina ng kanyang katawan. Pumasok siya sa kanyang maliit na kwarto at nakaramdam ng takot sa muling pagbabalik ng kanyang kalagayan. Isang araw, naisipan ni Athena na pumunta sa drugstore upang bumili ng banda para sa kanyang sugat. Sinaktan na naman kasi siya ng kanyang tiyahin. Sanay na siyang lumabas at pumunta sa drugstore na yun dahil halos araw-araw siyang nagpupunta dito sa tuwing sinasaktan siya ng kanyang tiyahin. Nang makarating ang dalaga, agad siyang pumunta sa pwesto kung saan nakalagay ang mga bandage. Oh, ikaw pala Athena. Bibili ka ba ulit ng bandage? Tanong sa kanyang staff doon na sobrang close niya dahil nga sa halos araw-araw niyang pagpunta dito. Opo, nadapa po kasi ako eh. Alam niya naman po na hindi ako nakakakita. Pagsisinungaling niya at pilit ngumiti. Wala ka bang alalay man lang o mga kaanak? Wala po. Nasa ibang lugar po kasi lahat eh. Sa tita ko na lang po ako ngayon nanunuluyan. Ganun ba? Sige, mag-iingat ka na lang ha. Huwag mo na palang bayaran yan. Ako lang bahala. Po? Huwag na po. Nakakaya naman. Ano ka ba? Huwag ka nang mahiya. Kunin mo na yan. Nagpapasalamat namang tumango si Athena bago tumalikod. Nakakailang hakbang ba lang si Athena nang mabitawan niyang mga hawak niyang bandages. Agad niyang naramdaman ang malambot na bagay sa kanyang mga labi. Iritang-irita naman ang binatang nagngangalang Deron dahil sa kanyang kalaban sa organisasyon. Nalaman na naman kasi niya na pinasabog nito ang 3 niyang yacht. Damn that Harris! Nanggagalating saad ni Deron. Nagawa niyo na ba yung pinapagawa ko? Yes, boss. Napasabog na namin yung natitira niyang 2 yacht. Siguradong manggagalaiti yun sa galit. Ani yan ang kanyang tauhan. Well, gantihan lang. Ang pinagkaiba nga lang, may 10 yacht pa ako natitira. At hindi ko hahayaang pati yun ipasabog niya. Boss, yung mga sugat niyo po pala, hindi ba kahapon pa yan? Hindi niyo pa rin nilalagyan ng benda. Oh, buti pinaalala mo. I'm going to visit Grandma now. I'm also going to buy bandage in my store. Samahan ko na po kayo, boss. No thanks. I want to go alone. Tumango na lang ang kanyang tauhan bago siya umalis. Nang makarating si Deron sa tapat ng kanyang store, agad siyang bumaba at dire-diretsyong naglakad papasok sa drugstore. Pagkapasok, dire-diretso lang siyang naglakad na parang siya lang ang tao doon. Hanggang sa hindi niya napansin na nabangga niya palang isang babae. Malambot na labi ng dalagang naramdaman niya. Pareho silang nakadilat habang magkadikit pa rin ang mga labi. Lubos namang namangha si Deron sa ganda ng dalaga at ang mga labi nitong kay sarap halikan. Akmang aalis ng dalaga sa ibabaw niya nang idiin niya pa lalo ang mga labi nila sa isa't isa. Parang bigla siyang naadik sa mga labi nitong mapupula at ayaw niya na itong pakawalan pa. Pagkalipas ng ilang segundo, nahihiyang bumangon ng dalaga. Bulag man siya pero alam niya na mga labi ng isang lalaking nahalikan niya at naramdaman niya rin ang laki ng katawan ng binata. Who are you looking at? Look at me. Tanong ni Deron nang mapansin sa kaliwang nakatingnang dalaga, imbis na sa kanya. I'm sorry, hindi yata ako nag-iingat. Bulag ako kaya hindi ko napansin na nasa harapan ka pala. Mauna na ako. Ani yan ang dalaga at kinuhang saklay bago umalis. Napangiti naman si Deron nang makitang namumulang mga pisngi ng dalaga bago siya nito iwan. Oh, Deron, nandito ka pala. May sugat ka na naman siguro, no? Sinasabi ko naman sa'yo, umalis ka na sa pagiging mafia. Sambit ng matandang staff na kausap lang kanina ni Athena. Bawal pa po akong umalis hanggat hindi pa naubos ang kalaban. And Lola, can you treat my wound? Malambing na sambit ni Deron. Hindi niya talaga ito totoong lola o kamag-anak. Isa ito sa mga nag-alaga sa kanya noong mga panahong naghiwalay ang parents niya at iniwan siya. Ano pa nga ba? Ako lang naman ang lalilili sa sugat mo,
tuwing may mga pasa o sugat kang natatamo. Tara sa loob. Ani yan ang matanda at sumunod na lang siya sa maliit na kwarto sa loob ng store. Lola, do you know what's the name of the blind girl? Yung nakasalubong ko kanina? Ah, yun ba? Si Athena yun. Matagal na yung bumibili dito sa store. Halos araw-araw yung nandito. Hindi ko alam kung talaga bang halos araw-araw siyang nadadapa o natutumba. Kaya siya laging may pasa o sugat. Awang-awa nga ako sa batang yun. Pero yung mga pasa at sugat niya, parang hindi yun dahil sa pagkakadapa. I think may iba pang reason ang mga pasa niya. Parang gawa ng tao yung mga pasa at sugat niya. Kung talagang galing sa tao ang mga pasa at sugat niya, sa tingin ko kailangan ko siyang ilayo sa kung kanino man siya ngayon nakatira. At bakit mo pala natanong? Ngayon ka lang nagtanong sa akin tungkol sa babae ha? Masiglang sabi sa kanya ng ginang na parang tinutukso-tukso pa siya. I admit, I kinda like her nung una ko siyang nakita kanina. Nakangiting sambit ni Deron habang inaalala ang magandang mukha kanina ng dalaga. In love ng apo ko ha? Lola, papaimbestigahan ko siya sa private investigator ko. I want to know kung ano talagang nangyayari sa kanya at kung totoo bang galing sa pagkakadapa ang mapasa niya. Sige iho, balitaan mo ako ha. Alalang-alala talaga ako sa batang yun. May pag-aalalang ani yan ng ginang at inayos na ang bandage sa mga sugat niya matapos itong linisin. Ayan, tapos na. Dagdag pa nito matapos ilagay ang bandage. Thank you Lola. Sasabihin ko po agad sa inyo pag may nahanap ng information ng private investigator ko. Mauna na po ako. May dala po pala akong pizza and donut sa kotse. Kukunin ko lang. Ani ng binata at umalis upang kunin ang pagkain. Nakalimutan niyang dumaan pala siya ng mall bago dumiretso sa drugstore para bumili ng makakain. Nang makuha niyang pagkain, agad niya itong dinala sa loob para sa mga nagtatrabaho doon. Nang maibigay niya, ay agad na siyang umalis at umuwi upang paimbestigahan si Athena. Hello Mr. Cheng, pwede mo bang imbestigahan yung nakabangga ko kanina sa drugstore? Kung saan ako galing kanina? Manghingi ka na lang ng footage. Thanks. Sambit ni Deron sa katawagan at pinatay ang tawag. Napahilit naman sa sentido si Deron habang inaalala ang magandang mukha ng babae. Makalipas ang ilang minuto, tatayo na sana siya upang magpahinga nang bigla-bigla siyang nakarinig ng putok ng baril. Nagmadali nang pumasok ang tauhan niya na parang hingal na hingal. Boss, sinugod tayo nila Haris. Naggalit siguro dahil inubos natin ang natitira niyang yacht. Damn it. Mauna ka na. Susunod ako. Tumango na lang ang tauhan niya bago umalis. Agad naman niyang binuksan ang lagayan niya ng mga baril. Tumambad sa kanyang iba't ibang uri ng baril. Ang silencer ang kinuha niya dahil mas maganda ito gamitin para sa kanya. Biglang may tumama sa kanyang paa. May bumaril sa bintana niya na gawa sa glass. Wala siyang inaksayang panahon at lumabas at pinuputokan ng baril ang mga kalaban niya. Nakita niya pang isang tauhan niyang para niya na ring kapatid na duguan. Dahil sa galit na nararamdaman, agad niyang naubos ang kalaban. Hindi nito nakita ang leader ng kalaban na si Haris. Nang matapos ang labanan, agad niyang pinuntahan ng tauhan niyang duguan. Don't worry, nagpatawag na ako ng doktor. Kayo nang bahala sa kanya. Aniya at iniwan ito dahil naalala niya ang aso niyang iniregalo ng kanyang nanay bago siya nito iwan. Nakahinga naman siya ng maluwag nang makitang buhay pa ito. Agad niya itong nalipitan at kinarga. Oh, thanks God you're alive. Aniya at hinimas-himas pa ang buhok nito. Hindi siya katulad ng ibang kalaban niya na walang pakialam kung mamamatayan man siya ng tauhan o alaga. Brutal man siya sa patayan pero grabe ang pag-aalala niya sa mga taong nagsisilbi sa kanya. Agad siya nagpunta sa kanyang silid habang bitbit-bitbit ang kanyang aso at natulog na para bang walang nangyari. Maagang nagising si Deron kinabukasan. Bumangon siya mula sa kama at tiningnan ang paligid. Tulog pa rin ang aso niya. Mukhang pagod sa nangyari kagabi. Bumaba siya sa kusina at naghanda ng kape. Habang umiinom ng kape, pinagmamasdan niya ang labas ng bahay. Tila walang gulong nangyari. Naisip niyang tawagan ang kanyang kanang kamay. How's Tonyo? Okay na ba siya? Tanong niya sa kabilang linya. Okay na boss. Kailangan na lang niya ng konting pahinga. Sagot naman ng tauhan niya sa kabilang linya. Sabihin mo sa kanya na magpahinga muna sa laban na ilang buwan. He has a wife and children. Hindi pa siya pwedeng mawala.
Sige boss, sasabihin ko sa kanya pagkagising niya. Ani ng kanyang tauhan at pinatay ang tawag. How dare him? I should be the first to end the call. Inis niyang sabi nang patayin siya nito ng tawag. Maya-maya pa, bigla na lang nag-ring ang phone niya. Agad naman niyang tinignan kung sino ang caller at nang makita kung sino ang tumatawag ay dali-dali nitong sinagot. Any updates? Tanong niya sa private investigator niya na tumawag. Yes boss, nalaman kong si Athena Valdez Madrigal pala ang pangalan niya. Tita niya ang kasama niya sa mansyon nila. Simula nang mamatay ang mga magulang niya, ito ang kumukup sa kanya. Nalaman ko rin na kaya pala siya halos araw-araw na nagpupunta sa drugstore. Hayun ay dahil sa pang-aabuso at pananakit sa kanya ng kanyang tiyahin. Napunta din sa tiyahin niya ang mga property na pagmamayari ng kanyang mga magulang. Yan lang ang mga nakalap kong information. Nagalit naman ang binata sa narinig. Hindi niya akalain na tama nga palang hinala niya na hindi pagkakadapa ang reason ng mga pasa at sugat nito. Thank you, Mr. Cheng. I will send the money in your bank account. Ani at pinatay ang tawag. Namuo naman ang galit ni Deron sa tiyahin ng dalaga at nalungkot sa mga naranasan nitong pananakit at pang-aapuso. Pagkatapos ng mag-almusal ay agad siyang naligot nag-ayos. Balak niyang puntahan muna ang ginang na ginamot ang sugat niya kahapon bago nila puntahan ang dalaga. Sinama niya rin ang 5 niyang tauhan para kung sakaling magkaabirya ang plano niya ay handa siya. Oh, iho, nakahanap ka na ba ng impormasyon kaya ka nandito? Tanong sa kanya ng ginang nang makita siya kasama ang kanyang mga tauhan. Yes, Lola. Can you come with me in her place? I'm sure she will freak out pag binilit kinuha namin siya. I know na pag narinig niya ang boses mo, she will not freak out. Sige, okay lang sa akin. Hawang-awa ko sa batang yun, kaya tutulungan kita. Napangitin lang si Deron at niyaya na ang ginang sa kanyang kotse. Habang nasa daan, hindi mapakali si Deron. Nag-aalala siya kung anong maaabutan nila sa mansyon. Pagdating nila sa mansyon, agad niyang kinausap ang kanyang mga tauhan. Siguraduhin yung walang makakapasok o makakalabas na hindi natin kilala. At kung may mangyayari man, protektahan niyo si Lola at si Athena. Tumango ang kanyang mga tauhan at agad na pumesto. Sinamahan ni Deron si Lola papunta sa pinto at kumatok. Isang babae na hinuha niya ay nasa 45 years old ang nagbukas ng pinto. Anong kailangan niyo? Tanong nito na may halong pagdududa. We're here for Athena. Malumanay, ngunit matatag na sagot ni Deron. Si Athena? Wala siya rito. Nagsimulang magsinungaling ang babae at kinakabahan pa ang boses. Sinungaling, alam na namin ang ginagawa mo sa kanya. Sagot ng ginang. Agad na namutla ang tiyahin ni Athena dahil sa pagkabigla. Hindi ko alam sinasabi niyo. Tsaka, paano kayo nakapasok sa gate? Pwede ko kayong kasuhan ng trespassing. Nang gagalaitin nitong saad. Pwede ka rin namin kasuhan ng physical injuries. How could you hurt your own niece? Galit ting saad ni Deron na nagpakaba sa babae. I have an offer. Sagot pa ni Deron at binuksan ng daladala niyang bag na may lamang pera na nagkakahalaga ng 10 milyon. Para saan yan? I will buy your niece. Whether you like it or not, she doesn't deserve to be treated like this. Ayoko. Hanggat nabubuhay ako, habang buhay rin siyang magpapakahirap sa mga kamay ko. 50 million. Pag-alok ulit ng binata at nilagay sa bagang tseke, umaasang magbabago ang desisyon nito. Agad na umiling ang tiyahin ni Athena na nagpapahiwatig na hindi pa rin siya papayag. 100 million. Deal or not? Malamig na sambit ni Deron. Agad na nanlaki ang mga mata ng babae bago tingnan ang mga pera at tseke. Sige, kunin niyo na sa taas. Wala naman akong pakido sa batang yun. Isa lang siyang salot para sa akin. Walang kwenta. Magsasaya ang buhay ko pag nawala na siya. Kaya sige na, kunin niyo na siya sa taas. Walang pakialam itong sabi habang nakatingin pa rin sa mga pera. Agad na napintig ang tenga ni Deron at nangginang sa narinig. Ngunit pinigilan na lang nilang sarili na sugurin ito. What a gold digger. Sambit ni Deron sa isipan. Alam ko ang lahat ng ginawa mo kay Athena. Hahayaan kitang itagong lahat ng property ng mga magulang Athena. Aalis siya kasama namin ngayon. At ano naman ang kasiguraduhan ko na hindi ka magsusubong sa pulis o ide-demanda ako? We will have a paper that we will both sign. Hindi kita ide-demanda. Basta siguraduhin mo lang
na hindi mo na ulit siya guguluhin. Sige, kunin niyo na at siguraduhin mo rin na hindi mo siya ibabalik dito. Agad na sinanya sa Nedero ng kanyang tauhan at ang ginang upang kunin sa taas si Athena. Nang makapasok sa kwarto ang ginang at ang tauhan ni Deron, agad nilang nilapitan ng dalaga upang gisingin. Ako nang bahalang gumising sa kanya. Ani ang ginang at tinapik si Athena hanggang siya magising ito. Lola, kayo po ba yan? Ano pong ginagawa niyo dito? Paano po kayo nakapasok? Nagtataka man, ngunit hindi naman maitago ang saya ng dalaga. Nandito kami para ilayo't iligtas ka sa tita mo. Makakaalis ka na dito. Hindi ka na niya ulit masasaktan. Talaga po? Hindi po ba ako nananaginip? Totoo po bang makakalis na ako dito? Oo, kaya tara na. Bumangon ka na dyan. Sige po, ayusin ko lang po ang mga gamit ko. Aniya ni Athena at tumayo upang ayusin ang kanyang mga gamit, pero pinigilan siya ng ginang. Okay na, nakaayos ng mga gamit mo, kaya tara na. Habang tulog kasi ang dalaga, pinaayos ng ginang sa mga tauhan ni Deron ang mga gamit nito. Nang makalabas ng kwarto, biglang naalala ni Athena ang kanyang tiyahin. Naisip niya na baka saktan siya nito pag nakita siyang tumatakas. Saglit po Lola, baka po magalit sa akin si tita pag nalaman niyang umalis ako. Huwag kang mag-alala Iha, pumayag ng tiyahin mo. Makakaalis ka na dito at ako nang mag-aalaga sa iyo. Kayo na pong mag-aalaga sa akin? Totoo po ba yan? Oo, kaya tara na sa kotse. Naghihintay na doon si Deron. Nagtaka naman siya nang marinig ang hindi pamilyar na pangalan. Nang madaanan nilang kanyang tiyahin, nakarinig siya ng tunog ng sampal. Napangiti na lang ang lola ng masampal niyang tiyahin ni Athena. Kahit papaano ay naiganti niya ito. Malakas pang matanda dahil may sariling gym na binigay si Deron sa kanya at araw-araw siyang nakain ng healthy foods at umiinom ng mga gamot. Kaya malakas pang pangangatawan niya. Nakapasok na nga sila sa kotse ni Deron. Napatitig na lang ang binata nang makita ulit ang napakagandang mukha ni Athena. Lola, paano niyo po pala napapayag si tita na dadalhin niyo ako? Tanong ni Athena sa gitna ng biyahe. Sa tulong ni Deron, kung gusto mo siyang pasalamatan, andito lang siya. Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Tumango na lang ang dalaga bago nagsalita. Maraming salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, habang buhay pa rin akong magpapakahirap sa mansyon na yun. Kaya thank you talaga. You're welcome, sweetie. Agad na namula ang mukha ng dalaga sa narinig. Ang gwapo kasi ng boses nito at parang pamilyar sa kanya ang boses ng binata. Lola, paano napapayag ni Deron si tita? Patago namang kinilig si Deron nang marinig niya ang pangalan niya na sinambit ng dalaga. Binayaran ng 100 milyon ni Deron ng tiyahin mo. Talagang sakim na talaga siya sa kaymanan. Nalungkot naman ang dalaga sa narinig. Ang buong akala niya ay nagsisi ng kanyang tiyahin kaya pumayag itong kunin siya. Kaya pala ito pumayag ay dahil may nakatayang malaking halaga. Huwag ka nang malungkot. Aalagaan ka namin ng mabuti. Hindi namin gagawin ang ginawa sa'yo ng tiyahin mo. Aniya ng ginang at niyakap ang ulo ni Athena. Ginantihan niya lang ito ng yakap sa bewang. Inabot nga sila ng gabi sa biyahe dahil dumaan pa siya sa mall upang bumili ng pagkain at mga gamit ng dalaga. Malamig ang gabi, tahimik ang makali habang binabaybay nila pa uwi, habang nagmamaneho sila sa mga madilim na highways. Bigla namang nasira ang katahimikan ng maiingay na gulong at ang malakas na ugong ng makina. Inatake sila ni Harry Salvatore, ang kalaman ni Deron na isa ding mafia. Nagpaulan ng bala ang kalaban sa kabilang sasakyan na nagsanhi ng pagkasira ng bintana. Napamura na lang si Deron sa sitwasyon. Stay down, Athena! Sigaw niya habang nagmamaneho ng maayos sa mga alleyway upang hindi makapandamay habang ang kanyang lola na may nakaupo sa tabi ni Athena at pilit itong pinapakalma gamit ang mahinang salita. Nilingon ni Deron si Athena at ang mukha nito ay maputla ngunit mahinahon. Okay lang ba kayo? Tanong ni Deron na may pag-aalala. Tinanguan na lamang siya nito. Nasa kabilang kotse ang mga tauhan niya at nakikipaglaban. Malalakas ang mga sinama niya kaya hindi niya alam kung paano napuntirya pa rin sila ng kalaban. Agad na nilabas ni Deron ang kanyang revolver at pinaputokan ng motor na nakasunod sa kanila.
Agad naman itong tumilapon nang barilin niya ang magulong ng maraming beses. Nakahanap ng pagkakataon si Daron na lumiko sa ibang way para hindi sila nito masundan. "How is she?" tanong ni Daron nang makitang walang malay si Athena. Nahimatay lang siya dahil sa sobrang panlalamig ng kamay at dahil na rin sa nakarinig siya ng putok ng baril. Diyos ko, kanina pa ako nanginginig. Tinatatagan ko lang ang sarili. "I'm sorry, Grandma. Ang mga tauhan ko ng bahala. Kailangan nating makauwit makapagpahinga. And I know my princess is tired too." Ani Daron at tinigil ang sasakyan at hinaplos ang pisngi ng dalaga. "In love na talagang apo ko. Sinasabi ko sa iyo ha, huwag mong sasaktan si Athena. Sobrang bait niya para saktan at hindi niya deserve na masaktan." "I'm not, Lola. Hindi ko po siya sasaktan. Hindi ako mananakit ang babae. And especially her." Ilang segundo niya pang tinitigan ang mukha ni Athena na hanggang ngayon ay nakapikit pa rin. Pagdating sa mansyon ni Daron, tulog pa rin ang dalaga kaya binuhat niya na lang ito. Pagod na pagod ang itsura niya pero hindi naman nakabawas yun sa kanyang ganda. Ang buti na kayanan niyang mabuhay kasamang impakta niyang tiyahin. Sambit ng ginang nang mapansin ang pagod na mukha ng dalaga at ang mga pasa nito. "She's a strong woman. I'm proud of her." Nakayanan niya lahat ng pananakit at pang-aabuso sa kanya. And yes, she's so pretty. Absolutely pretty. "Hosa, magpapahinga na ako. Bakante pa rin ba ang kwarto ko dito dati?" "Yes po. Araw-araw ko pa rin pinapalinis yun kahit wala nang nagamit. And thanks sa pagsama, Lola. I really appreciate it. Have a good night's sleep." Aniya at nginitian ng ginang bago ito umalis sa kanyang kwarto. Nang makalis ang matanda, tinitigan niyang muli ang dalaga na mahimbing na natutulog sa kanyang kama. He can't stop staring at her. Parang may magnet ang mukha ng dalaga, hindi niya maiwasan na titigan ito. Umupo si Daron sa gilid ng kama. Hindi inaalis ang tingin kay Athena. Dahan-dahan niyang inalis ang isang hibla ng buhok mula sa noo nito. Nararamdaman ng daliri niya ang malambot na balat ng dalaga. Isang biglaang katok sa pintuan ang narinig niya na nagpawala ng tingin niya sa dalaga. Tumambad sa kanya ang isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. "Sir, everything is secure. The perimeter is being closely monitored." Ulat ni Carlo sa mababang tono dahil baka magising ang dalaga. "Thank you, Carlo. Make sure everyone stays alert. We can't afford any more surprises tonight." Sagot naman ni Daron. Pagkaalis ni Carlo, bumalik ang tingin ni Daron kay Athena. Nagtataka siya kung paano nakayanan ng isang anghel na tiisin ang napakaraming sakit at paghihirap. Nasaktan rin ang binata nang malaman niya ang mga pinagdaraanan nito. Ngunit lubos rin siyang humahanga sa katatagan ng dalaga. Nagpa siya sa Daron na maghanda na para matulog. Nag-shower siya ng mabilis. Sinusubukang tanggalin ang stress na nangyari kani-kanina lang. Habang nakatayo sa ilalim ng maligamgam na tubig, habang naliligo, ang kanyang mga isip ay nakay Athena pa rin. Napansin niyang eto lagi ang laman ng kanyang utak. Baliw na baliw siya rito. Matapos magpatayo at magbihis ng pantulog na damit, bumalik siya sa kwarto. Hindi pa rin gumagalaw si Athena. Malalim pa rin ang tulog. Maingat na humiga si Daron sa tabi nito. Sinisiguradong hindi niya mabubulabog ang pagtulog nito. Humiga siya patagilid at pinagmamasdan ng paghinga at ang pagtaas at pagbaba ng dibdib ng dalaga. Napansin niya naman ang saktong dibdib ng dalaga. Agad na namula ang kanyang mukha sa naisip na kahalayan. Pilit niyang inaalis ang tingin dito. Nang malapit na niyang ipikit ang kanyang mga mata, naramdaman niyang bahagyang gumalaw si Athena at para may binubulong-bulong pa sa hangin. Bagya siyang umurong papalapit dito. Hinaplos niyang mga pisngi nito na nagpakalma sa dalaga. Kinabukasan, nagising si Athena sa isang kwarto at nalaman niyang lalaking may-ari ng kwarto nang maamoy niya ang pabango nito. Habang si Daron naman ay papakyat habang dala ang almusal na niluto niya sa dalaga. "Good morning, beautiful. How's your feeling?" Tanong ni Daron at inilapag ang pagkain sa may gilid ng kanyang kama. "Daron? Ikaw ba si Daron?" "Yes, I am. I am also your future husband. I hope you know that." A future husband? Hindi nga kita kilala eh." "I'm Daron, sweetie, and you know that. Don't worry.
I'll make you fall in love with me. Hindi ko pa nga alam kung mapagkakatiwalaan ka eh. Hindi ko nga alam ang tsura mo at intensyon mo. I'm Daron Caspinyoda. Graduate with summa cum laude. I used to be the top one from elementary to college. And now, I'm a businessman. I own 32 hotels in the Philippines and 15 companies. And I do have lots of beaches. I'm handsome. And I have an 8-pack abs. Kung gusto mo ng proof, you can touch it. My eyes are blue because my mother is a Canadian. I have lots of tattoos, and one of my favorite is a butterfly tattoo in my stomach. And I think you should get a butterfly tattoo in your stomach. Did you know why? At bakit naman? Because that's what you're giving me right now. Hindi na natago ni Athena ang kilig at sobrang namula ang kanyang muka. Tumigil ka nga. Ang cringe mo naman. Ouch! Kahapon na ang bait mo pa sa akin ha. Why so sudden change of attitude? If you're seeing yourself right now, makikita mo kung gaano kapula ngayon ang mga mukha mo. I cook for you. I hope you like it. Susubuan na lang kita. Say, sabi ni Daron at tinutok ang kutsara sa bibig ng dalaga. Kahit nahihiya, ay ibinuka na lang ni Athena ang kanyang mabibig. Kinakabahan namang naghihintay sa reaksyon ni Athena si Daron. How is it? Does it taste good? Ngayon na lang kasi ulit ako nakapagluto eh. You know, I'm a businessman. It's really good. Sobrang sarap. Really? Does it really good? Oo, sobrang sarap. Dati ka bang chef? Natutuwang sambit ni Athena. Sobrang nasarapan ng dalaga sa luto nito. Parang pang professional chef ang luto ng binata. No, I'm not. Talagang nasa lahi lang namin ang magaling magluto. My mom and dad have a really good cooking skills. Wow! Nasaan na sila kung ganon? Tanong ni Athena habang masayang inunguy ang pagkain. Parang ang bilis niya na maging komportable sa binata. Pakiramdam niya, ligtas siya dito. They left me when I was 17 years old. They separate ways and iniwan nila ako sa kasambahay namin. Sorry. Dapat hindi na kita tinanong tungkol dyan. Sorry talaga. Malungkot na sabi rin ng dalaga. Bigla siyang nakaramdam ng awa para sa binata. Pareha silang iniwan ng mga magulang. Ang pinagkaiba nga lang, buhay pa ang mga magulang nito. No, it's okay. And besides, I'm happy now without them. I'm living my best life without them. But I can stop myself thinking about them. Are they happy now? Naaalala pa kaya nila ako? Even though they left me and never reached out again. My love for them never fade. Malungkot pa rin na sabi ng binata. Agad na lumalamlam ang mukha ng dalaga sa narinig. It's okay. I'm here. You can rest your head in my lap and relax. Sa tingin ko, yan ang kailangan mo ngayon. Are you sure? Hindi ka ba naiilang? Ngumiti ang dalaga at sinabing komportable siya dito. Dahan-dahan namang binitawan Daron ng plato at lumapit at humiga sa mga hita nito. He felt so warm. He immediately felt the softness on her legs and the incredible scent. Ilang sandali pa, hindi na namalayan ni Daron na nakatulog na pala siya sa mga hita nito. Tinawag ni Athena si Daron, ngunit hindi niya narinig ang pagtugon nito. Nalaman niya na lang na nakatulog na pala ito dahil sa mga hilik na narinig niya. Dahan-dahang umusod si Athena sa headboard ng kama at sumandal. Hindi na rin niya napigilan ang makaidlip. Samantala, kakagising lang ng ginang sa dati niyang kwarto nang nagtatrabaho pa siya sa mansyon ni Daron. 9:00 na siya nagising dahil sa pagod at nangyari kahapon. Nagtaka siya nang makitang sarado pa rin ang kwarto ni Daron. Kinatok niya ang kwarto nito at walang nagbukas, kaya siya na lang nagbukas ng pinto. Agad na lumawak ang ngiti ng ginang nang makitang nakapatong ang mga ulo ni Daron kay Athena habang parehas na mahimbing ang tulog. Dahan-dahang sinara nito ang pinto upang hindi makaistorbo. Nakangiting bumaba ng hagdan ng ginang. Nang makababa, nadatnan niyang makasambahay na dati niya na rin kasama. Oh, Lola Kendra, nandito po pala kayo. Ano pong ginagawa niyo dito? Masayang sambit ng isang kasambahay nang makita siya. Kagabi pa ako nandito. Gabi na kasi kami nakauwi kaya siguro hindi mo na ako nakita. Babalik na po ba kayo sa pagtatrabaho dito? Hindi.
Sinamahan ko lang si Deron kagabi na sunduin ang pinakamamahal niya. Si Sir po? Ang sinasabi niyo po ba ay ang babaeng bulag na namangga niya? Kinuwento po kasi sa amin siya ni Sir. Halata po sa mga mata niya na in love sa habang nagkikwento sa amin. May pagkamadaldal talaga si Deron kahit minsan ay malamig ang boses nito. Palakaibigan nito at masiyahin. Nagbago lang bigla simula nung iwan siya ng kanyang mga magulang. Madaldal pa rin naman ito, ngunit hindi na tulad ng dati na sobra-sobra. May mga oras na malambing at malamig ito sa mga tao, pero iniintindi na lang nila. Oo, yun nga. Bagay na bagay sila. Sana lang talaga lalo pa silang maging komportable sa isa't isa. Aniya ng ginang habang inaalalang nakita niya sa kwarto kanina. Naalimpungatan naman si Deron nang marinig ang hilik ni Athena. Napangiti na lang siya nang makitang nakanganga ang dalaga. Umalis siya sa pagkakahiga at inayos ang pagkakahiga ng dalaga. Sigurado siyang kanina pa nangangalay ang ulo nito. Cute. Mahining ang sambit habang tinititigan ang mukha nito. Natawa pa siya nang makitang may panis na laway pa sa gilid ng labi niya. Naramdaman naman ni Athena na may nakatitig sa kanya, kaya idinilat niya ang kanyang mga mata, tanda na siya'y gising na. Hey, you're finally awake na. Agad siyang napaigtad nang may bumulong sa tenga niya. Oo. Kamusta na pakiramdam mo? Nakatulong bang saglit na pagpapahinga mo? Yes, I feel so comfortable. Your soft skin made me feeling well. By the way, I will call Lola Kendra to watch over you. Or if you want to take a walk, ask her to accompany you. Isan ka pupunta? Parang biglang nalungkot si Athena nang malaman na aalis ito. I have an important matter to do, and I can't miss it. Uuwi ako agad, don't worry. Ganun ba? Pwede mo ba akong ibili? Sure. Ano bang ipapabili mo? Can you buy me a Kinder Joy chocolates? When I was young, mahilig na talaga ako sa ganyang chocolates eh. But simula nang nabulag ako at namatay ang parents ko, hindi na ako hinahayaan ni tita na kainin ang gusto ko. I just want to experience eating Kinder Joy chocolates again. Noong bata talaga si Athena, hilig niya ang Kinder Joy chocolates. Sa tuwing may pasalubong sa kanyang chocolates sa kanyang mga magulang, ayaw na ayaw niya nang may kahati siya dito. Agad na sumang-ayon ng binata at hinalikan siya sa noo bago umalis. Pagkaalis ni Deron, ay siya namang pagpasok ni Lola Kendra. Iha, ako munang pinatawag ni Deron para bantayin ka. Gusto mo bang maglakad-lakad muna? Opo, gustong-gusto ko po. Magiliw niyang sambit. Inalalaya naman siya tumayo ng ginang at dahan-dahan silang bumaba ng hagdan. Masayang inalalaya ng ginang si Athena. Masaya siya dahil naranasan na rin ng dalaga ang saya mula ng mabulag ito. Kahit hindi niya kaano-ano si Athena, napamahal na rin siya dito. Lola, paano po kayo nagkakilala ni Deron? Ang bait po pala niya, no? Kala ko po masamang tao siya. Kasi nakikipagbarilan siya kahapon. Kahit bulag po ako, alam ko pong nangyayari. Mabait talaga si Deron. May pagkamasungit minsan, pero sobrang bait at matulungin yan. Ako nag-alaga sa kanya dati. 5 years old pa lang, ako nang nag-alaga dyan. Palagi kasing busy ang mga magulang niya. Naisipan ni Deron na bigyan ako ng isang store at yun ang drugstore. Sa kanya yun, pero binigay niya sa akin. Kaya huwag ka matakot sa kanya kahit anong mangyari. Ang batang yun, mas inuuna pang iba kaysa sarili niyang kaligayahan. Patuloy lang sila nagkwentuhan at nang mapagod na kakalakad ay niisipan na nilang umuwi. Nang pumasok si Deron sa warehouse, agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan. Alam niyang may mali. Ilang sandali pa, bumukas ang ilaw at lumitaw si Haris, hawak ang isang baril. Matagal ko nang pinaplano to, my dear best friend. Sabi ni Haris na may mapaglarong ngisi at galit. Panahon na para sa isang bagong boss. Hindi nagpatalo si Deron. Agad niyang inilabas ang kanyang baril. If you want a real fight, then I'll give it to you. Biglang nagkaputukan sa loob ng warehouse. Nagtago si Deron sa likod ng mga kahon habang nagpapaputok din si Haris at ang kanyang mga tauhan. Tumasik ang mga kahon at nagkakagulo ang mga tao sa loob. Mabilis ang mga pangyayari, puno ng putukan at kaguluhan sa loob. Sa gitna ng pagpapalitan nila ng bala, mabilis na kumilo si Deron. Nakakita siya ng pagkakataon na sumugod kay Aris. Magkaharap sila sa gitna ng warehouse.
Parehong handang makipaglaban ng harapan. Ang kanilang mga mata ay labis ng dilim. Itinapon ni Daron ang kanyang baril at sinugod si Haris. Nagpang-abot ng kanilang mga kamao. Matindi ang kanilang pagpapalitan ng sipa at ng suntok. Parehong puno ng galit na parang hindi sila naging magkaibigan dati. Mabilis ang kanilang mga galaw, lalo na si Daron na gustong-gusto ng patayin ng binata at ang mga tauhan nito. Nagtagal ang kanilang laban, parehong sugatan at hingal na hingal, pero walang ni isa ang sumuko sa kanila. Sa isang malakas na hampas, natamaan ni Daron si Haris sa panga, dahilan para matumba ito. "You will never be the boss. Keep that in your mind, Haris," sabi ni Daron habang nakatayo sa harap ng natalong kalaban. "I'm the true leader in this organization. No one can beat nor replace me," sabi ni Daron habang nakandusay si Haris sa sahig, sugatan at walang kalaban-laban. Naglabas si Daron ng isang maliit na patalim mula sa kanyang bulsa. Tumayo siya sa harap ni Haris, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "It's your time. Say hello to hell," malamig na sabi ni Daron. Bago pa man makapagsalita si Haris, sinaksak siya ni Daron ng 2 beses. Isang mabilis at malalim na sugat ang nagpatigil sa kanya. Bumagsak si Haris sa sahig, nakahandusay at nagpatuloy ang katahimikan sa loob ng warehouse. Iniwang nakahandusay ni Daron at nang tauhan niya si Haris. Samantala, nagmamadaling nagpaneho si Daron sa mall upang bumili ng Kinder Joy na gusto ng dalaga. Alam niyang malaki ang magiging epekto nito kay Athena, lalo na't matagal na nitong hindi natitikman ang paborito ng tsokolate. Pagdating niya sa mall, agad siyang bumili ng ilang piraso ng Kinder Joy at iba pang uri ng tsokolate. Pagkabili, dali-daling bumalik si Daron sa mansyon. Sa kanyang pagdating, nadatnan niyang masayang kinakausap ng mga maid si Athena. Agad siyang lumapit dito upang ibigay ang Kinder Joy na nais nito. Nang maibigay na niya, sobrang saya nito at nagtatalon pa sa tuwa. Nais yakapin ni Athena si Daron pero hindi niya ito makapa. Nang mapansin naman yun ni Daron, siya na mismo ang lumapit sa dalaga at niyakap ito. "Thank you, Daron. Ang saya-saya ko." "I bought 20 pieces of that. Magpapabili pa ako niyan para may stock sa refrigerator. Do you like that idea?" Tanong ni Daron at medyo bumaba para dampian ng halik sa labi si Athena. "Yes, super thank you. Sana makita kita. Ang dami mong naitulong sa akin eh." "For my baby. And magbihis ka pala. Pagpatulong ka na lang kay Lola Kendra. I have a surprise for you." Dahil sa narinig, dali-dali nagpasama si Athena sa ginang upang bihisan siya. Pagkasakay ng kotse ni Daron at Athena, magsasalita pa lang sana ang dalaga nang may pinamoy sa kanyang binata na sanhi ng pagkawala niya ng malay. "Hi bro, siya na bang sinasabi mo?" "Well, she's so pretty sabi ng kaibigan niyang ophthalmologist. "Yeah, and don't you dare na tumingin sa kanya during the operation. I can't do that. Paano ko gagawin ang operasyon nang hindi nakatingin sa kanya? Huwag ka maglala. Wala akong pagnanasa sa kanya. I have a very beautiful and charming girlfriend. I'm loyal to her." "Huwag nang maraming dada. Magigising na siya dahil hindi pang matagalan ang pinamoy ko sa kanya." "Relax. Let's go. Sundan mo ako." Aniya ng binata at pumunta sa operating room. "I will start the operation Bawal ka dito. Don't worry. I'll make sure na maging successful ang operation." "Okay then. I'll wait outside," sabi ni Daron at lumabas ng operating room. Matapos ang ilang oras na operasyon, nakatulog na si Daron kakahintay sa may labas. Agad naman siyang ginising ng binata. "Hey, wake up bro." "Oh, sorry. How's the operation? Successful ba?" "Good news. Successful ang operasyon niya. Ililipat na siya sa patient room." "Oh, thank God. Thank you bro." "You're welcome. Basta imbitan mo ako sa kasal niyo Sambit nito at tinapik ang kanyang balikat bago umalis. Nang magising si Athena, nagtaka siya nang nakita niya ang puting silid. Nasa langit na ba ako?" Tanong niya sa sarili. Napatingin naman siya sa kanyang mga palad at braso at hindi makapaniwala. Teka, nakakakita na ako? Daron! Sigaw niya dahil sa saya. "Oh, she's awake na pala. Baby! Oh my God! Nakikita mo ba ako?"
Ikaw si Deron? Sobrang gwapo ng nasa harapan niya at hindi siya makapaniwala. Yes, baby. I am Deron, your future husband. Ang gwapo mo pala. I know, baby. Sabi ko sa'yo eh. Niyakap niya Athena si Deron ng mahigpit. Salamat. Salamat. Alam mo ba kung gaano ako kasi ngayon? Sobrang saya ko at hindi yun matutumbasan ng pera. You deserve to see the world and you deserve to see my handsome face. Sabi nito at flex pa ang gwapo niyang mukha. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung hindi naging successful ang operasyon na to. Sagot ni Deron na may halong emosyon. Habang nag-uusap sila, biglang nagsalita ang kaibigan ni Deron na nag-opera kay Athena. Good to see you awake, Athena. You did great. Now, just take it easy and follow our instructions for your recovery. Thank you, Doc. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad sa kabutihan niyo. Just get well soon. That's the best payment you could give us. Sagot nito bago lumabas ng silid. Nag-high five pa sila ni Deron bago ito lumabas. Matapos ang ilang araw na pamamalagi sa ospital, handa na si Athenang umuwi. Sa wakas, makakabalik na sila ni Deron sa mansyon nito at makikita niya na rin kung gaano ito kaganda. Sumakay sila sa kotse at sa buong biyahe hindi mapigilang ngumiti ni Athena habang tinitingnan ang mga tanawin sa paligid. Pagdating nila sa mansyon ni Deron, sinilubong sila ng mga tauhan sa bahay. Ang unang bumungad sa kanila pagpasok ay si Lola Kendra at hindi mapigilang maging emosyonal. Athena, nakakakita ka na nga talaga. Salamat sa Diyos naman at naging successful ang operasyon mo. Apo Lola, ang saya-saya ko. Magandang balita ito para sa ating lahat. Napakabuti ng Diyos. Alika, ipaghahanda kita ng masarap na pagkain para naman mas lalo kang lumakas. Habang naglalakad si Athena sa loob ng mansyon, namamangha siya sa bawat sulok na ngayon lang niya lubos na nakita. Tuwang-tuwa siyang makitang magagandang decoration, mga paintings na kaisarap pagmasdan, at ang hardin sa likod ng bahay. Deron, ang ganda ng mansyon mo, sabi ni Athena habang hawak ang kamay ni Deron. Hindi ko lubos akalain na ganito to kaganda. Your smile looks more prettier, sagot ni Deron. Hindi naman maiwasan ng dalaga na kiligin. Welcome home, baby. By the way, gusto mo bang magbakasyon tayo? Just the two of us. Pero okay lang kung ayaw mo akong kasama. Lungkot-lungkutang sambit ni Deron. Siyempre gusto ko. Napatunayan ko naman na magandang intensyon mo at wala kang balak na masama sa akin. Tsaka gusto ko rin magbakasyon. Nakakamiss yung mga araw na nagbabakasyon kami nila mommy at daddy. I'm sure masaya na sila kung nasa naman sila ngayon. And next week na tayo aalis. Ayos na mga dadalhin mo kaya wala ka rin dapat ipaglala. Let's eat na. Ani ang binata at umupo na sila sa pagkainan. Habang kumakain, hindi mapigilan ni Athena na mapangiti habang tinitikman ang paborito niyang mga pagkain. Lola Kendra, ang sarap po ng luto niyo. Naku Athena, basta para sa'yo, laging espesyal ang ihahanda ko. Sagot ni Lola Kendra na may ngiti sa labi. Matapos ang hapunan, umupo sila sa sala at nagkwentuhan. Masayang-masaya sa Athena dahil sa wakas, nakikita na niya ang mga taong mahalaga sa kanya. Sa makalipas na 1 linggo, sobrang nahulog na ang loob ng dalaga sa binata. Halos araw-araw silang nagawa ng memories. Pinaranas sa kanya ni Deron ang mga hindi niya naranasan at napuntahan ng nabulag siya. Baby, excited na ako magbakasyon tayo. Nakapili na ako ng lugar na pupuntahan natin. Tahimik at maganda. Perfect para makapag-relax tayo. Anong plano mo sa bakasyon natin? Surprise! Basta mag-e-enjoy tayo. I won't make you disappointed. Kinabukasan, maagang nagising si Athena at Deron. Puno ng excitement si Athena habang inaayos ang sarili. Pagkatapos nilang maghanda, sumakay na sila sa kotse at bumiyahe na pamunta sa private resort na nirentahan ni Deron. Habang nasa biyahe, nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga alaala ng mga bata pa sila. Hindi naman mapigilan ni Athena na makaramdam ng kasiyahan at excitement sa pagbabakasyon nila. Pagdating nila sa private resort, sinalubong sila ng malamig na simoy ng hangin at magagandang tanawin. Wow! Ang ganda dito, Deron! Glad you like it, baby. Andito rin tayo gagawa ng first baby natin. First baby ka dyan.
Pakasalan mo muna ako, no? Soon. And just wait, baby. Malapit na malapit na. Nagkatotoo nga ang sinabi ni Dero na doon sila unang gagawa ng baby. Mabilis na umuulos ang binata sa ilalim ng dalaga. Nasa single na upuan sila at doon niya to inaangkin. Sandaling nagpahinga si Deron bago bumulong. In bed? Tanong niya. Tinanguan na lang siya ng dalaga. Agad naman niyang dinala ang dalaga sa may kama. Saka ipinagpatuloy ang pag-ulos. Pawis na pawis silang humiga dito. Ang gabing yun, ang pinakamagandang nangyari sa buhay ng dalawa. Mula nang magkakilala sila, napamulat ng mata si Athena dahil sa liwanag na nagmumula sa bintana. Hindi siya nagsisising ibinigay niya ang pagkababae niya dito. Habang tinititigan niya si Deron, ay bumalik sa alaala niya ang nangyari kagabi. Ramdam niya pa rin ang mainit na haplos nito sa kanyang katawan. Bigla namang dumilit ang mga mata ni Deron. Good morning, baby. Nag-enjoy ka ba kagabi? Ano bang klaseng tanong yan? I want a second round. Tugo naman ng binata at pilit na binuksan ang kumot. Masaya silang nagkakilitian nang biglang tumunog ang cellphone ni Deron. Storbo. Naiinis na sabi ni Deron at sinagot ang tawag. I'm sorry to disturb your vacation with your girlfriend, sir. But the company needs you right now. Sabi ng kanyang sekretarya sa phone call. Fine, I'll be there. Aniya at binaba ang tawag. Sino yon? Sekretary ko. May emergency daw sa company. Ganun ba? Paano yan? Pupunta muna ako. But babalik rin ako agad, okay? You stay here muna. If naboboard ka, you can watch movie. May theater room dito. Oh, talaga? Sige, hintayin na lang kita. Babalik ka agad ha? Nakangusong sambit ni Athena. Hinalikan muna ni Deron sa Athena bago na pagpasyang umalis. Masayang pumunta si Athena sa theater room. Matagal-tagal rin niyang hindi na-experience ang panunood simula nang mabulag siya. After 5 minutes, naisipan muna ni Athena na kumuha ng pagkain sa baba. Akmang aakit na siya para dalhin ang pagkain sa theater room nang may biglang kumatok. Nakabalik na agad siya? Nagtataka niyang tanong sa sarili. Masayang mukhang ipinakita niya bago niya buksan ang pinto. Oh, nakabalik ka. Naputol sa pagsasalita ang dalaga nang hindi si Deron ang nakita niya. Sino ka? Kaibigan ako ni Deron. Pagsisinungaling ni Haris. Nang sinaksak siya ni Deron, may isang tauhan niya pala ang buhay at nagtatago lang. Dinala siya nito sa ospital upang pagalingin ng sugat. Maaga siyang nadala sa ospital, kaya't buhay pa siya. Pero kung hindi siya nito nadala ng maaga, paniguradong wala na siya ngayon. Kaibigan, wala kasi si Deron dito kaya makakaalis ka na. Kinakabahan niya pa rin sabi at akmang isasarado ng pinto nang pigilan siya nito. Hindi naman siya pinunta ko rito Ha? Pero kasi wala si Deron I said, hindi siya ang pinunta ko dito. Kung hindi ang maganda niyang girlfriend. Dagdag pa nito at nilapitan siya. Lumayo ka. Wala si Deron dito, kaya umalis ka na. Kinakabahan niyang sabi nang makitang papalapit sa kanya si Haris. Siya naman ay unti-unting umaatras. Mahigpit siyang hinawakan ni Haris sa magkabilang braso niya at nagtatangkang halikan siya. Nagpupumiglas ang dalaga at tinulak niya ito. Nang mawitawan nito ang mga braso niya, patakbo siyang umakyat sa kwarto nila ni Deron. Nahila pa ni Haris ang bracelet na binigay sa kanya ni Deron. Nang makapasok sa kwarto, akmang isasarado niya na. Nang mabilis ding nahawakan ni Haris ang doorknob. Pilit niya tong sinasarado pero sadyang mas malakas si Haris. At tuluyan na nga nitong nabuksan ang pinto kaya pumunta siya sa sulok ng kwarto. Ikaw ang kabayaran sa ginawa ng boyfriend mo. Alam mo bang mamamatay tao ang kasama mo? Nandilisik na sabi ni Haris. May hinagis na picture si Haris, larawan ni Deron habang sinasaksak ang isa sa mga kalaban niya. At nakikita mo ba to? Gawa to ng magaling mong boyfriend. Galit na sabi nito at pinakita ang saksak niya sa tiyan na gawa ni Deron. Dalawa na lang kami ng tauhan kong natira ng dahil sa kanya. Kaya ikaw ang pagbabayarin ko. Ngising sambit nito at hinubad ang pang-itaas na damit. Hindi.
Hindi totoong mamamatay tao si Deron. Sinungaling ka. Huwag kang lalapit sa akin. Tuluyan nang napayak ang dalaga nang higitin siya nito sa braso at hiniga sa kama. Tulungan niyo ako! Parang awa mo na. Huwag mo tong gagawin pakiusap. Pasensya na, pero hindi kita mapagbibigyan dyan. Pakiusap. Huwag please. Parang awa mo na. Napahagulhol na sabi ng dalaga. Pilit na hinahalikan ni Haris ang kanyang liig, pero pilit pa rin ang pagpupumiglas niya. Hindi niya hahayaang maangkin siya nito. Samantala, habang nagmamaneho si Deron, bigla siyang may nakasalubong na kotse. Nagtaka siya dahil wala namang ibang pupuntahan doon kung hindi ang bakasyonan na nirantahan niya. At wala nang ibang daan doon dahil hindi siya mapakali. Tinawagan niya ang number ni Athena. Kinabahan na nga siya nang hindi ito sumagot kahit pa nakailang ring na. Agad niyang niliko ang sasakyan niya pabalik sa bahay. Pagkarating, nakita niya ang kotse na nakaparada sa labas ng pinagrintahan niya. Agad siyang pumasok sa loob at nadatna na tahimik ang bahay. Akmang aakyat siya sa taas nang makita niya ang bracelet na binigay niya kay Athena. Agad na napantig ang tenga ni Deron nang marinig ang sumisigaw na dalaga. Halos gusto niyang pumatay nang makita ang isang lalaki na nasa ibabaw ni Athena. Hayop ka? Agad niyang sinugod si Haris at sinapak ng paulit-ulit. Nilabas niyang baril niya pagkatapos nitong bugbugin. Binaril niya ang 2 hita nito. Nang mawalan ito ng malay, pinuntahan niya si Athena na umiiyak sa kama. Patawarin mo ako. It's my fault. Dapat hindi na ako umalis. Shh, don't cry please. Pag-aalo niya sa dalaga. Natatakot ako. Para siyang demonyo. Biglang nawala ng malay si Athena dahil sa trauma. Tumawag ng pulis si Deron upang hulihin ang wala pa ring malay na si Haris. Nang magising ang dalaga, palagi lang itong tulala. Hindi siya nito pinapansin sa tuwing sinusubukan nitong kausapin at lapitan. Pag nalapit naman siya dito, ay iniiwasan siya nito. 1 linggo ng ganun ang dalaga hanggang sa hindi na siya nakatiis. Hey baby, why are you being like this? I know na na-trauma ka. But please, talk to me. Kasi mababaliw na ako dito. Dahil 1 linggo mo na akong hindi pinapansin. Totoo ba? Totoo bang pumapatay ka ng tao? Magsabi ka ng totoo please. What? Saan mo nalaman yan? So, totoo nga? Yes, I admit na pumapatay ako ng tao. Pero hindi ako pumapatay ng inosenteng tao. I'm a mafia boss. Natural lang na pumatay ako ng tao. Pero ginagawa ko lang yun para sa mga inosenteng tao. Pumapatay ng mga inosenteng tao mga kalaban ko. Kaya para hindi na mas dumami pang taong nadanabay nila, I'll kill them para wala nang madamay na inosenteng tao. I'm sorry kung ngayon ko lang nasabi. I was just scared. Hindi mo naman kailangang pumatay. Pwede namang tumawag ka na rin ng pulis para sila nang bahalang magparusa. Hindi yung madudumihan pang mga kamay mo. Nag-aalala ako sa iyo. Walang magagawa ang pulis. Kahit pa magsabi ako sa pulis, magbibingi-bingihan lang sila na parang walang narinig. Huwag ka mag-alala sa akin. Malakas kaya ang boyfriend mo. Sige na nga. Bati na tayo. Basta ipangako mo na hindi ka na ulit papatay ng tao ha. Umikot si Athena mula sa pagkakahiga at hinarap si Deron at tinitigan siya ng malalim. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha kay Deron. Ramdam niya ang init ng hininga nito. Nag-isip saglit si Deron, ngunit umuo na lang. Promise, ang gagawin ko ang lahat para hindi na kita masaktan. Sabi niya habang nilalapit ng kanyang mga labi kay Athena. Niyakap ni Athena si Deron ng mahigpit. Pumikit siya at naramdaman ang labi ni Deron sa kanyang noo. Salamat Deron. Mahalaga ka sa akin, kaya ayoko mapahama ka. Niyakap siya ni Deron at hinalikan sa labi. Ang bawat halik ay puno ng pagnanasa at panggigigil. Naging mas mapusok ang kanilang halikan. Ang kanilang mga katawan ay nagiinit na. Sa gitna ng kanilang halikan, naramdaman ni Athena ang mga kamay ni Deron na marahang humahaplos sa kanyang likod, pababa sa kanyang bewang. Naramdaman ni Athena ang init ng katawan ni Deron habang yakap-yakap siya nito. I love you, Deron. I love you too, Athena. Tugon ni Deron. Dabang-daman nila ang init ng mga katawan nila nung gabing yun. Hindi na makapaghintay si Athena
na may kasal kay Deron. Ganon din si Deron. Isang gabi, naghanda si Deron para sa isang romantic na gabi sa kanyang hardin. Puno ng mga ilaw at kandila. Kasama niyang tiyahin ni Athena na ngayon ay nagsisisi na sa kanyang mga nagawa. Deron, handa na akong humarap kay Athena at humingi ng tawad. Sabi nito habang inaayos ang mga bulaklak sa mesa. Nang dumating si Athena, pinapasok siya ni Deron sa gitna ng hardin. Baby, I have a surprise for you. Sabi ni Deron. Nagulat si Athena nang makita ang kanyang tiyahin. Tita, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Athena nang may halong pagtataka at galit. Athena, patawarin mo ako. Nagsisisi na ako sa mga nagawa ko. Handa akong itama ang lahat ng pagkakamali ko. Sabi nito habang humihikbi. Hinawakan ni Deron ang kamay ni Athena at lumuhod sa kanyang harap. Baby, mula nang makilala kita, naging malinaw ang mundo ko. Mahal kita higit sa anumang bagay sa mundo. Will you marry me? Tanong ni Deron habang inilalabas ang singsing. Oo, Deron. Mahal din kita. Sagot naman ni Athena habang nakayakap kay Deron ng mahigpit. Niyakap din niya ang kanyang tiyahin at humingi din ng tawad. Salamat, Athena. Pangako hindi na kita sasaktan ulit. Nagyakapan pa sila saglit at tuluyan na nga napatawad ni Athena ang kanyang tiyahin. Ang grand hall ay puno ng magagandang bulaklak na may iba't ibang kulay. At ang amoy ng mga ito ay sobrang bango. Love story ang tumutugtog sa background at maririnig ang mahihinang pag-uusap ng mga bisita. Lahat ay nakadress, nakangiti at naghihintay sa bride. Sa dulo ng aisle, masayang naghihintay si Deron at hindi na napigilan na kumamula ang luha. Nang bumukas ang pinto, lumabas ang bride. Ang ganda-ganda nito sa kanyang suot na white gown at kitang-kita sa mukha niya ang saya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa altar. Sayang nga lang at hindi niya kasama ang kanyang tatay. Bawat hakbang ay nakatingin lang sa kanya ang lalaking mahal niya. Pagdating niya sa altar, nagkatitigan sila na parang wala ng ibang tao sa paligid. Sinimulan na ng padre ang seremony. Habang nagsasabi sila ng vows, damang-dama nilang pagmamahalan nila sa isa't isa. I now pronounce you husband and wife, sabi ng pare, at naghalikan na nga sila ng puno ng pagmamahal. Nagpalakpakan ng mga tao at nagplay ang masayang music. Masayang nanunood ang mga tao sa kanila. Matagal ang lumipas mula ng ginanap ang araw ng kanilang kasal. At ngayon, nasa sala sila kasama ang kanilang mga anak na nagtatawanan at nagkukintuhan. Maraming family photo sa dingding, punong-puno ng masasayang alaala. Habang pinapanood nila ang paglubog ng araw mula sa bintana, magkahawak kamay sila Deron at Athena, habang ang kanilang mga anak naman ay masayang naglalaro. Saglit na nagkatitigan ng dalawa bago naghalikan. At kung nagustuhan ninyo ang story nito, huwag kalimutang i-like, share at mag-comment sa ating kwento. Mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel and click the bell button for more story updates. Muli, ito po ang Kuya Agustin Stories.